Magandang umaga sa ating mga kababayan. Narito na naman ang isang kritikal na ulat ukol sa lagay ng ating panahon. Habang ang karamihan sa atin ay nagsisimula pa lamang sa kanilang araw, isang seryosong banta ang patuloy nating binabantayan sa karagatan. Huwag po tayong kukurap dahil kahit malayo ang bagyo, mayroon itong dalang mga panganib na maaaring direktang makaapekto sa inyong kaligtasan ngayong araw. Kasalukuyan nating sinusubaybayan ang Tropical Cyclone Bulletin No. 3 para sa Severe Tropical Storm Gardo na may internasyonal na pangalang Higos. Ayon sa pinakahuling ulat na inilabas ngayong alas 5 ng umaga, napanatili ng bagyong Gardo ang kanyang lakas habang ito ay kumikilos sa direksyong hilaga-hilagang kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea. Kanilang alas 4 ng madaling araw, ang sentro ng bagyo ay namataan sa distansyang 1,280 kilometro sa silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Dahil sa paglakas nito nitong mga nakaraang oras, taglay na ngayon ng bagyong Gardo ang lakas ng hangin na 75 kilometro bawat oras malapit sa sentro. At may pagbugso na umaabot naman sa 115 kilometro bawat oras. Ang gitnang pressure nito ay bumaba sa 900 at 70 hectopascals, isang hudyat na mas naging siksik ang enerhiya ng bagyo. Kasalukuyan itong kumikilos sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Higit na lumawak din ang sakop ng bagyong ito dahil ang malalakas hanggang sa storm force winds nito ay umaabot na ngayon sa 260 kilometro mula sa kanyang sentro. Sa kabila ng paglakas na ito, ikinalulugod nating ibalita na walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Gayunpaman, pinalalakas pa rin ng bagyo ang hangin habagat, kaya asahan pa rin ang matitinding hangin sa mga tuyong lupa, partikular na sa mga baybayin at matataas na lugar. Ngayong araw, ang malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng malalakas hanggang sa gale force na pagbugso ng hangin. Bukas naman, araw ng Sabado, ang mga pagbugsong ito ay mananatili at magiging mas pukos sa mga lugar ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, at Ilocos Sur. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa mga posibleng pinsalang dulot ng malalakas na hangin sa mga estruktura o pananim. Dumako naman tayo sa kalagayan ng ating mga baybayin na kasalukuyang nakararanas ng matitinding pag-alon sa loob ng susunod na 24 na oras. Mapanganib pa rin ang pumalaot sa seaboard ng Batanes dahil doon ay tinatayang aabot sa 3 metro ang taas ng mga alon. Ang mga mangingisda at may-ari ng maliliit na sasakyang pandagat, lalo na ang mga motorbangka, ay mahigpit na pinapayuhan na huwag munang pumalaot. Kung kayo ay walang sapat na karanasan o kung kulang sa gamit ang inyong bangka, huwag nang sumugal para sa inyong kaligtasan. Katamtamang pagkaalon naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Sa hilaga at kanlurang baybayin ng Babuyan Islands, pati na sa hilagang baybayin ng Ilocos Norte, ang alon ay maaaring umabot sa 2.5 metro. Samantala, sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands at Ilocos Norte, pati na sa mga baybayin ng Ilocos Sur, La Union, Zambales, Lubang Island, Kalayaan Islands, at sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, Bataan, at Batangas. Ang taas ng alon ay tinatayang aabot sa 2 metro. Ang mga mandaragat na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito ay pinapaalalahanan na gumawa ng mga kaukulang pag-ingat at kung maaari ay iwasan muna ang paglalayag. Para sa mga lugar na hindi nabanggit, ang taas ng alon ay mas mababa sa 2 metro. Tungkol naman sa direksyon at intensity outlook, nananatiling malayo sa kalupaan ng bansa ang bagyong Gardo. Inaasahang magpapatuloy ang pagkilos nito patungong Hilaga at posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o ngayong tanghali. Sa aspeto ng lakas, inaasahang hihina ito bilang isang regular na tropical storm mamayang hapon, ngunit may tsansa pa rin na mapanatili nito ang pagiging severe tropical storm sa susunod na 12 oras. Bilang pagtatapos, muling ipinapaalala ng mga eksperto na kahit malayo ang bagyo o kahit labas ang inyong lugar sa forecast cone, maaari pa ring makaranas ng malalakas na pag-ulan at mapanganib na hangin. Ang direksyon ng bagyo ay maaari pa ring magbago kaya huwag tayong maging kampante. Manatiling nakatutok sa mga susunod na ulat ng panahon, makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan, at unahin lagi ang kaligtasan. Mag-ingat po tayong lahat.